to deal with the mindset side. So bakit ho ba pinaka-importante palagi ang mindset? Kasi para sa akin, 90% yan palagi. Ang skills, 10% lang yan. Alam nyo ho, marami hong tao sa mundo matatalino, magagaling, masisipag, pero hindi umaasenso sa buhay. So paano nangyari yun? Ikala ko ba pag magaling ka, asenso ka? Pag masipag ka, asenso ka? Pag matalino ka, asenso ka? Bakit mahihirap sila? Bakit hindi sila successful? Kahit dito sa negosyo natin, ganun din. May mga hindi successful pero magagaling. Hindi successful pero matatalino. Hindi successful pero masisipag. So bakit kaya? So baka hindi skills yung problema. Baka ang problem po nila, people, is the mindset. So ngayong gabing ito, itatakel ho nating maigi, ano ho ba yung tamang mindset? And ano ho ba ang mindset in the first place? Kapag pa sinabi nating mindset, yan ba yung tinatawag na utak? Hindi po yan utak. Ang utak po, ang English noon, brain. When you talk about mindset, ito po yung pananaw mo. Ito yung way of thinking mo. Ibig sabihin, mga kaibigan, madalas po, ang nagiging reason kung paano ka umaasenso, kaya kung paano ka bumabagsak sa buhay, kasi sablay yung mindset mo. Okay? Pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo, hindi mo nagagamit ang mindset mo. Okay? Sablay ang pananaw mo sa buhay, kaya nahihirapan kang umasenso. Ito po yan, kahit in the real world, outside our community, outside our business, ang daming nagiging failure sa buhay, hindi dahil sa hindi sila magaling. Maraming nagiging failure sa buhay kasi sablay ang pananaw nila sa buhay. Yung po yan. Yan po yung kadalasan. Mapababae ka man, mapalalaki ka man, nakapagtapos ka man, hindi ka man nakapagtapos. Alam niyo po, hindi po skills ang pinagbabasihan ng success at ng tagumpay. Same thing with happiness. Kailangan po tama ang pananaw mo. Okay, mamaya ituturo ko yan at mas palalalimin pa natin. So ngayong gabing ito, mas itatakel ko ho sa inyo ano yung proper mindset ng isang empleyado, ng isang estudyante, ng isang tambay, ng isang homebody, ng isang full-timer, ng isang OFW, habang ginagawa nila itong negosyo natin para sila ay maging successful. So ready ka na? So next slide. Okay. So ano po ba yung mga pinaka-importanteng mindset kapag gusto natin ng success sa ginagawa natin? O sabihin na lang natin sa buhay. Ito po, very general po ito. Kaya marami po kayong matututunan sa akin ngayong gabi na kahit hindi sa negosyo natin, pwede nyo po siyang i-apply. Tama po yung pagkakadinig ninyo. Alam nyo po, kahit ano man ang linya ninyo, pag nakinig kayo sa training na to, ma-apply nyo po siya. At the moment na ma-apply nyo po siya, gagaan po yung trabaho ginagawa ninyo. Mas gagaan po yung way of living ninyo. Mas gagaan po yung trabaho ninyo, yung task ninyo, yung pag-hit ninyo ng goals ninyo. Mas gagaan po pagka in-apply nyo itong mga ituturo ko. So what are the most important types of mindset na dapat meron ng isang tao kapag gusto nila maging successful, lalo na po sa ginagawa nating negosyo? Number 1, abundance. Nadinig nyo na po ba yung salitang abundance? Alam nyo po ba ang salitang abundance? Okay? Diba? Kumbaga sa Bible, pag nadidinig mo, siksik, liglig, at umaapaw. Yan po yung abundance. So, paano ina-apply sa utak, sir, yung salitang abundance? When you talk about abundance, kasama na din dyan yung pagiging optimistic or positive. Pero when you talk about abundance, kailangan nakatingin ka doon sa blessings, sa pwedeng mangyari sa'yo in the future na maganda. Okay? Productive. Ano pa po? Magandang benta. Magandang resulta. Yan po yung abundance mindset na tinatawag. So kung meron kang abundance mindset, yung mga gagawin nyo po ay i-apply nyo din, dapat may abundance din. For example, parang ganito po, sisimulan ko sa mga gustong magsimula ng negosyo. Gusto nilang magsimula ng negosyo pero ang tanong nila kung may ilalabas daw silang pera. Di ba parang kakaiba yung tanong? Gusto mong kumita ng pera pero ayaw mong mag-invest ng pera. Paano ho nangyari yun? Wala hong laway ang puhunan. Kalokohan ho yun. Nag-apply ka nga ng trabaho, ang dami mo ng ginastos, magtatrabaho ka pa bago makikita eh. Diba? Nung nag-aral ka nga, napakalaki ng ginastos mo at ng magulang mo, pero wala ka namang kinikita dahil ang pangako lang sa'yo, matututo ka, pwede kang maging successful sa buhay. Ibig sabihin, kapag dinala na natin siya sa totoong mundo, kapag gusto natin na maginhawang buhay, lalo na financially, okay? O yung tinatawag nating financial stability, kailangan may willingness ka na mag-exert ng effort o kaya magbigay po ng finances sa mga bagay na pwedeng magpasok pa ulit ng pera sa'yo. Kasi for example,
Bakit kahit ang sipag-sipag mo magtrabaho, buwan-buwan kang sumasahod, wala kang naiipon? Hindi kayo mayaman. Kasi ang mindset mo hindi naman abundance eh. Ang mindset mo lang kasi, kumita, gumastos, kumita, gumastos, kumita, gumastos. Hindi ka nag-iisip, paano palaguin yung pera mo? Hindi ka nag-iisip, saan ka mag-i-invest para dumami po yung income? Okay? So lack of abundance ka na kagad. Pangalawa, gusto mo palagi yung ginagawa mo yung pangmahirap. 'Di ba? Nakukontento ka po sa galawan ng pangmahirap. Ano po yung isa pong sign na ikaw po ay may lack of abundance? Number one, ang hilig mong mag-celebrate kahit wala ka namang achievement na nagagawa. Pinakikinggan mo yung mga turo sa kalye na okay lang yan, basta masaya ka. Hindi mo alam, kakapasaya mo ng kakapasaya, later on, maghihirap ka na. Ibig sabihin, lagi na lang enjoyment yung inaatupag mo, kaya ang tanda mo na, wala ka pang nararating. Diba? Sabi ko nga po, may 3 sign yan para manatili kang average sa buhay. Mag-celebrate ka kahit wala kang achievement. Magpahinga ka kahit hindi ka naman napapagod. Umangal ka kahit napakatamad mo. Yan po. Kapag meron ka ng ganyang 3 karakteristik na binanggit ko, sign po yan na wala kang abundance sa buhay. At wala ka ding abundance sa mindset mo. Kasi bakit? Number 1, yung time, yan ang pinaka-precious sa buong mundo. Alam mo ba yun? Alam mo ba yan ang pinakamahal at yan ang pinaka-valuable? Bakit? Hindi mo yan kayang pigilan eh. Tanungin mo kung ilang taon ka na right now. Pangalawang tanong mo, ano nang napala mo after 20 years ng buhay mo? Ano nang napala mo after 25 years ng buhay mo? Ano nang napala mo after 30 years ng buhay mo? O may mas matanda pa dito? Ano nang napala mo after 35 years ng buhay mo? O may mas matanda pa dyan? O sige, ano nang napala mo after 40 years ng buhay mo? Baka may mas matanda pa doon. O ano nang napala mo after 50 years ng buhay mo? Try to ask yourself right now para mas maliwanagan ka. Kasi lahat naman tayo gusto umasenso eh. Pero hindi kasi tayo lahat aware kung paano ba talaga umasenso. Sabi nga, di ba, may kasabihan, kung anong itinanim, siyang aanihin. So bakit wala kang inaani? Kasi wala ka namang tinatanim eh. So ba't ka may aanihin? Di ba? Hindi mo nga kayang mag-invest ng pera para sa paglago ng pera eh. Hindi mo nga kayang mag-invest ng pera para dumami ulit yung pera. Hindi mo nga kayang maglabas ng pera para sa investment, paano ka magsisimula ng isang negosyo nang magpapasok ng additional na pera sa'yo. Pero kaya mo mag-invest sa mga bagay na wala kang napapala sa buhay mo. Yun po yung katotohanan eh. For example, balik tayo sa pandemic days. Madami po bang nagtinda sa pandemic days? Yes, lalong-lalo na mga pagkain at kung ano-ano. Pumutok po ba yung mga online shop like Lazada at Shopee? Yung mga kilala mong hindi naman mayayaman, tuloy-tuloy ba yung pasok ng parcel sa bahay nila? Tuloy-tuloy ba yung delivery sa bahay nila? Na-imagine mo ba kung ilang daang libo yung ginastos mo sa Shopee? Ilang libo yung ginastos mo sa Shopee na bumili ka ng kung ano-ano tapos ngayon tinatapon mo lang naman? Na-analyze mo bang maigi? Pero nung inaalo ka para magtinda, nung inaalo ka para magnegosyo, sumama ka ba? Dahil ang una mong sinagot, wala kang pera, di ba? Pangalawa mong sinagot, wala kang oras. Pangalawa mong sinagot, baka malugi. Ngayon, tanungin kita, sa lumipas na 4 na taon ng pandemic, hindi ka ba nalugi sa oras mo tsaka sa mga perang nagastos mo? Ganun po yung pinakasimpleng tanong kung bakit minsan nahihirapan tayo umasenso kasi mali naman talaga yung ginagawa natin eh. So ngayon, dito sa negosyo natin, ilalagay ko yung sitwasyon sa negosyo natin. Gusto mo umasenso dito? Then matuto kang mag-invest ng oras at ng finances mo para lumago yung negosyo mo. Yun po yung katotohanan. Huwag kang manghihinayang kapag para sa negosyo mo. Huwag mong titipirin basta para sa negosyo mo. Gusto mong magpasok ng mas maraming income sa iyo itong negosyong pinasok mo? Matuto kang mag-invest ng tama. Sa anong paraan? Oras, effort, pera. Yan ang mga pinaka-importanting dapat itinatanim mo in the present para aanihin mo yan in the future. Hindi ka kasi marunong mag-invest ng tama ng oras mo eh. Wala ka kasing commitment sa ginagawa mo right now. Kuripot ka kasi pagdating sa negosyo mo. Pero pagdating sa mga ibang bagay, ang lakas mong gumastos. Kaya pansinin mo, tumatakbo ng tumatakbo yung panahon.
marami pa rin ditong mga negosyante sa loob ng community natin na hindi naman kumita. Kasi bakit? Isipin mo, sasabihin, bakit kaya wala pa akong kinikita until now? Pag tinanong mo, bakit? Gano'ng kadami ba kinakausap mo at binibentahan mo everyday? Wala kasi sabi, bibigyan lang daw ako ng benta. Putang ina, saan ka nakakita ng ganun? Puta, puta, daig ka pa ng ano ka, kamag-anak ka ba ni Jesus? Ha? Pamangkin ka ba ni Lord? Yan ang lagi kong tanong Bakit may mga taong nag-iisip na pwede silang umasenso kahit wala silang ginagawa sa buhay? Di ba minsan kahit ayaw mo mainis, maiinis ka Pag nakakadinig ako ng ganun, di ba kasi isipin mo, paano nangyari yun o paano mangyayari yung ganun? Pangalawa, di ba? Nag-invest ka na ba para dito sa ikalalago ng business mo? Nagigets mo ako? Kung ang sagot mo ay hindi, bakit ka nag-expect na lalago ang income mo? Wala ka palang ginagawa para lumago ang business mo. Ganun lang po yun kasimple. Ganun lang po yun kadali, mga kaibigan. So, uulitin ko lang, sa lahat po ng mga may-ari ng negosyo sa loob ng ating negosyo na to, sa loob ng ating community, lahat ng mga members or mas kilala po sa tawag na franchise owner, kaibigan, nagne-negosyo tayo dito. Tanungin mo lahat ng malalaking negosyante kung paano sila kumilos, paano sila mag-isip, paano sila gumalaw, paano sila maging committed sa kanilang negosyo. Tapos pag nakita mo na successful sila, yun yung gayahin mo at i-apply mo dito sa negosyo natin. Doon ka lang kikita. Yun po yung pinakakatotohanan. Kaya po sa lahat ng mga nandito, uunahan ko na kayo, lalo na yung mga bago pa lang, yung mga antatagal na pero hindi pa din kumikita, try to invest your time wisely. Try to invest your money wisely. Kasi alam nyo po, pag gusto nyo kumita ng malaki, ito po yung pinakadalawang bagay na dapat matuto kang i-invest para later on aani ka din. Maglagay ka ng oras dito sa negosyo natin. Maglagay ka ng finances mo dito sa negosyo natin. Alam nyo po ako kung magkano ang pinuhunan ko dito. Bibigyan ko kayo ng isang sample. Di ba lahat naman tayo alam yung account number, di ba? Lahat tayo may DTC na tinatawag. Lahat po tayo merong tinatawag po na account number, di ba? So para lang may idea ka, yung tatlo ko pong account number, pag kinumbine mo yung income, 15 million po. Yung tatlo. Yung tatlong number po. Di ba lahat kayo may account number? Ako po yung tatlong account number ko, pag kinumbine mo yung income, aabot siya ng 15 million. So meron ho ako doon naalala na isa kong account, ang accumulated income niya 4 million. Ngayon tanungin kita, magkano ba yung inilabas ko? May idea ka kaya? Alam niyo po kung magkano total na nang na-invest ko dito? Pagdagdag po ng account, tsaka pagbili po ng mga products natin para sa reorders, pamasahe, pag pumupunta ako ng opisina, pag-i-invest sa mga bagay na kailangan ko para magamit ko sa digital marketing. Siguro close to kalahating milyon. O pagpalagay na natin, baka nga more than na sa kalahating milyon. Kung isasama ko pa lahat ng mga expenses ko po na ginastos. Di ba? Kasi, alam nyo, nakakapagtaka kasi na hindi ko alam saan nyo natutunan yung salitang pwede kang yumaman kahit laway lang ang puhunan. Pwede kang yumaman kahit tamad ka. Pwede kang yumaman na nag-aantay ka lang. Alam nyo po ba bakit sa Pilipinas ang daming scammer? Gusto nyo hong malaman yung tanong, yung sagot? Explain ko ho sa inyo. Ano po yung kakatapos lang na scam? Yung junket casino. Tama? Nadinig nyo ho ba yon? Yung natulfo? Tapos nahuli na daw po yung proprietor right now. Tanungin kita, sa tagal ng panahon na napakaraming scam sa Pilipinas, bakit yung tao nai-scam pa din? Alam nyo ho kung bakit? So nung inaral ko po kasi yung scheme nila, kung paano sila nagloloko ng tao, ang pangako nila, maglalabas ka ng pera, initial 250,000, wala kang gagawin, tutubo daw yung pera mo. Pero mas maganda kung makaka-invite ka ng tao na mag-i-invest din. Alam nyo po, sobrang old school na nun Sobrang tagal na hunong na diskarte. At palaging pag ganun ang sinasabi, walang product, walang ibibenta. Pag laging ganun yung sinasabi, automatic scam yan. Pero ito ang tanong, bakit yung tao nagjo-join pa din? Bakit yung tao
nag-i-invest pa din. Alam niyo po ang pinakamalaki na umingay? Mountain Province. Saan yan? Benguet, Baguio. Alam niyo po kung magkano ang nakuha nila sa mga taga Baguio at Benguet sa loob ng 6 na buwan? Alam niyo po kung magkano? 6 billion pesos sa loob ng 6 na buwan. Na-imagine niyo po na merong 6 billion sa Baguio yung mga tao. Ganon ho katindi. Ganon ho sila ka-scammer. Itong tanong ko, sa tingin nyo maraming tao yon? Yes, ako naniniwala maraming tao yon pag pinagsama-sama. Kaya umabot ng 6 billion. Ang tanong ko, paano pa naluloko yung tao sa ganon? Alam mo kung bakit? Ito na ho yun, yung eksaktong tinuturo ko. Yung paniniwala na kahit wala kang gagawin, kikita ka. Yung paniniwala na kahit wala kang kilos or effort, kikita ka. Ibig sabihin, wala silang abundance mindset. Scarcity po yun. Pang-poor po yun. Pang-mahihirap yung ganong mindset. Yung wala kang gagawin tapos aasenso ka sa buhay. Maglalabas ka ng pera at hahayaan mo ang ibang tao magpatakbo ng negosyo mo. Wala hong ganon. Kapag ka ikaw nagtanim ka ng buto, dapat sa sarili mong lupa. Para alam mong ikaw ang nagdidilig, naaarawan yan, naaalagaan yan, para alam mo later on, tutubo yan at mamumunga. Hindi yung ibibigay mo yung buto sa isang tao at sasabihin mo, paramihin mo yan, ha? Isang malaking kalokohan ho yun. Kaya kung ikaw po ay under ng ating community, sa akin na po mismo manggagaling, wala ho kayong aasahan pag hindi ho kayo makikipag-cooperate. Pwedeng meron ho tayong sistema na magpapadali ho ng ating paglago ng negosyo. Pero wala ho yung totaling walang gagawin. I am telling you right now, okay? Huwag ho scam ang hanapin ninyo. Ang hanapin nyo po legit na pagkakakitaan, legit na community. Okay? Hindi ho ito magiging mahirap basta susundin nyo lang po yung ginagawa ng ating community, yung ating system sa field o kaya yung ating system sa online. Okay? So instead na magtanong ka ng mga salitang, kikita ba ako dyan kahit wala akong gagawin? Kindly rephrase it. Kindly change it with, ano pong gagawin ko dyan para kumita po ako? Pwede ho ba starting right now? Especially sa mga bago nating business owner? Huwag ho tayong magtanong nang wala ho akong gagawin dyan, kikita ho ba ako? Instead of asking that question, try to ask na ano ho yung pinakamadali kong pwedeng gawin kasi busy po ako sa trabaho. Okay? Ano po yung pwede kong gawin kasi estudyante po ako? Ano po yung pwede kong gawin kasi empleyado ko? Ano po yung pwede kong gawin kasi OFW po ako, limited yung oras ko? Ano yung pwede kong gawin para kikita po ako dito? Yun ang tamang tanong. Ganun ho tayo dapat nagtatanong. Huwag nyo na hulukuhin yung sarili nyo. Ang tatandaan nyo na. Niloloko nyo pa yung sarili nyo na pwede pa kayong umasenso kahit tamad ka. Kahit maglalagay ka lang ng pera. Kahit mag-i-invest ka lang ng pera, yayaman ka na. Diyos ko po, lalo na kayong mga OFW, tigilan nyo pong maniwala sa mga walang gagawin, kayo nga kanda-kuba-kuba na kayo sa trabaho ninyo, hindi kayo yumaman. Tapos biglang magtatanong kayo nang wala kayong gagawin, yayaman kayo. Sige nga, tanungin mo yung sarili mo, ilang taon ka nang nag-a-abroad. Di ba? Kanda-kuba-kuba ka na sa kakatrabaho, hindi ka umasenso. Tapos biglang hahanap ka ng isang opportunity walang gagawin, yayaman ka. Wala hong ganun. Ibig sabihin, kung yung pong hindi kayo yumayaman, kaya nyong mag-effort, dapat ho dito po sa alam nyong pwede kayong umasenso, pwede kayong makapag-for good, pwede kayong makapag-resign sa trabaho nyo, pwedeng maibigay po yung mga pangarap nyo sa buhay, dito ho kayo wag manghinayang mag-exert ng effort. Ganun po yan. So when you talk about abundance, mindset, ito po yung pag-i-invest ng time at ng money sa isang bagay na pwede itong lumago at later on, pwede sa yung magbigay ng ano? Time freedom and financial freedom. Uulitin ko, kung anong itinanim, siyang aanihin. Ganun lang ho yun kasimple. Wala na ho ako masyado pang kailangan i-explain. Kung anong itinatanim, siyang aanihin. Magtanim ka ng pera para aani ka ng pera.
Mag-invest ka ng oras para later on aani ka din ng oras. Maliwanag po tayo? Kung anong ibinabato ninyo, yun din ang ibabato sa inyo. Kung anong ine-exert ninyo, yun din ang babalik po sa inyo. Maliwanag po ba tayo? So sa lahat po ng franchise owners natin, learn our system. Invest time, be committed, makipagtulungan ka at magtanong ka lang. Alam nyo po, ang sistemang ginawa ko dito, yung pong babagay sa lahat ng klase ng tao. Empleyado ka, pwede ka dito, may sistema ako para sa'yo. Estudyante ka, pwede ka dito, may sistema ako sa'yo. Tambay ka, homebody ka, may sistema ako para sa'yo. Onliner ka, may sistema ako para sa'yo. OFW ka, may sistema ako para sa'yo. But please, stop asking kung ikaw ay kikita kahit wala kang gagawin dahil walang ganon sa mundo. Maliwanag ba tayo? As early as now, kailangan nyo maintindihan pag gusto nyo monthly, meron kayong progress. Pag gusto nyo monthly, natututo kayo. Pag gusto nyo monthly, umaasenso kayo at umaangat kayo sa negosyo natin, dapat may gagawin. Maliwanag? Tawag dyan, abundance. Clear po tayo? Pangalawa, optimism o mas kilala sa salitang pagiging positive. Marami ho kasing nagjo-join ho dito. Okay? O nagiging franchise owner. Ang tanong kaagad nila, pwede, ano nga ako nito? Itimpla nyo ako sa mainit na tubig. Dito. Ay, dyan na lang. Sa ano lang, sir? Tasan. Marami kasi dito, nagtataka ako, kapag ka mag-i-start sila ng negosyo, ang tanong nila, paano pag walang bumili? Paano pag wala akong naimbita? Paano pag wala akong nabenta? Diyos ko naman, paano kung mahirap? Paano pag walang naniwala sa akin? Guys, ang success, tuturuan ko ho kayo ang success, nagsisimula yan sa kung paano ka mag-isip. Paano ka aasenso sa utak mo palang lugi ka na? Di ba? Paano ka aasenso? Ikaw pa lang, hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo. Paano bibili sa iyo ang ibang tao? Ikaw pa lang, ayaw mo nang bumili sa sarili mo. Paano magtitiwala sa iyo ang ibang tao? Ikaw nga wala kang tiwala sa sarili mo. People, kahit umikot ka sa anong parte ng mundo, sa anumang parte at sa amang parte ng mundo, kaibigan, wala hong yumaman at umasensong negatibo mag-isip. Di ba? Ulitin ko, walang negatibong umasenso. Kaya kapag gusto nyong umasenso sa lahat ng bagay na ginagawa nyo, lalo na ho dito sa ating negosyo, kaibigan, kailangan mo maging positibo. Kailangan positive po yung way of thinking natin. Okay? Kailangan nyo ho maging positibo. Kailangan ho naniniwala kayo na kaya nyo itong gawin. Kailangan naniniwala kayo na may bibili sa inyo. Kailangan naniniwala kayo na kaya nyong mag-build ng team ninyo. Kailangan naniniwala kayo na deserve mong umasenso. Kailangan naniniwala ka na yung mga goals mo dito makukuha mo. Makakapag-drive ka na sarili mong sasakyan. Makakapag-travel ka sa ibang bansa. Magkaka-savings ka. Makakabili ka ng sarili mong bahay. Kikita ka dito monthly minimum 20,000, 30,000, 50,000 hanggang 100,000 hanggang millions. Literal, kaibigan, kailangan nyong maniwala. Hindi yan dadating kapag hindi mo pinaniniwalaan. Maniwala ka sa akin. Trust me. Kahit ikaw ay sumasabay sa ating sistema, pero ikaw mismo hindi ka naniniwala na pwede itong mangyari sa'yo at posible itong mangyari sa'yo, walang mangyayari sa'yo, kaibigan. Sa kahit na anong larangan sa mundo na to, wala hong ginawa dyan na habang negative ka, nagiging successful ka. Parang kayo po sa ibang bansa, parang kayo po sa mga business partners natin sa ibang bansa. Nung kayo ho ba ay nag-a-apply papuntang abroad, iniisip nyo po ba na ma-aksidente ka? Ang iniisip nyo po ba, mamaltratuhin ka? Ang iniisip nyo po ba, madidisgrasya ka? Ang iniisip nyo po ba, walang mangyayari sa inyo? Ganun ho ba kayo nung paalis kayo? Ha? Ganun ho ba? Wala, di ba? Di ba nung papunta ka ng ibang bansa, eto na, magiging okay yan lahat. Gagabayan ako ng Diyos. Matutulungan ko ang family ko, maiaahon ko sa hirap. Di ba ganyan tayo mag-isip? Ibig sabihin, nangangarap ka. May nakikita kang maganda, kaya mo siya pinusige. Ganun lang ho yun. Paano pa kaya dito sa sarili mong negosyo? Paano ka aasenso kung negatibo ka mag-isip? Paano ka aasenso kung hindi ka naniniwala sa sarili mo? Paano ka aasenso kung ikaw mismo dinadown mo yung sarili mo?
Ganun lang po yun kasimple. Kaya kung gusto nyo po talagang umasenso dito, regardless kung sino ka right now, OFW ka, empleyado ka, tambay ka, homebody ka, estudyante ka, it doesn't matter as long as naniniwala ka na kaya mo itong gawin, as long as naniniwala ka na magkaka-savings ka dito, as long as naniniwala ka na magkaka-resulta ka dito, trust me, mangyayari yun. Tawag doon optimism. Tawag doon positive thinking. You can never attract a positive life with a negative mind. Uulitin ko, you can never attract a positive life with a negative mind. Hindi ka po makakakuha ng positibong buhay sa negatibong pag-iisip. Ganun ho siya kasimple. Ganun ho siya ka-basic, mga kaibigan. Pag gusto nyo pong umasenso sa buhay, utak muna ang unang may resulta dapat. Alam niyo po ba that everything in this world was created twice? Alam niyo po bang 2 beses ginawa lahat ng bagay na meron dito sa mundo? Alam niyo po ba itong charger na to? Bago to nabuo na bilang charger physically, nabuo muna yan sa utak. Ginawa muna yan sa utak. Hindi yan naging charger kagad. Inimbento muna yan sa utak. Pinangarap muna sa utak. Inimbento muna yan ng umimbento niyan sa utak niya. Bago niya yan na-formulate, bago niya yan nagawa. Maliwanag ho ba tayo? Ibig sabihin, pag gusto mong mangyari ang isang bagay physically, dapat sa utak mo palang tapos na. Dapat sa utak mo palang nangyari na, hindi nangyayari o mangyayari. Nangyari na. Share ko lang yung story ko. Meron ho akong kaklase nung college ako, nursing, si Guliena. Sa tuwing naglalaro kami ng basketball, kasama niya yung anak niya. Yung anak niya po right now, hindi ko lang alam yung pangalan, pero who happened to be a UAAP player. Nag-aaral po siya sa Lasal. Alam niyo po, kaganina lang, nakita ko kasi yung mga reels na nandun yung bata. Malaki na, syempre, college na UAAP player siya. Pinuntahan ko yung kanyang Facebook wall. Meron po siya doong nakapin na post. Meron siya doong isang screenshot na merong kinaptionan niya sa loob yung picture. Alam niyo po, ang nakalagay po doon, time will come. Tatakbo ako dito sa area na to, magwa-warm up ako, papasok ng arena na yan habang nagsisigawan ng mga tao. Isisave ko tong picture na to. Ito yung nakalagay doon sa picture niya. Isisave ko tong picture na to dahil alam ko dadating yung time magkakatotoo to. Right now, that young kid is a UAAP champion. Yes! Right now po, nandun siya. And pinost niya po yun sa wall niya. Na dating pangarap niya lang mag-exercise doon sa aisle na yon. Okay? Doon po sa pinaka-pathway na yon papasok ng arena ng Araneta Coliseum. Right now, yun na po yung nangyari. Kaibigan, wala hong nangyayari sa buhay natin o pinapangarap natin na mangyayari na ngayon pa lang hindi na natin pinaniniwalaan. Gusto niyo po maging successful sa buhay? Dapat kayo yung unang positibong naniniwala na mangyayari yan. Gusto niyo pong makapag-for good kayong mga business partners natin abroad? Gusto niyo pong lumaki yung savings niyo? Kayo pong mga nandito sa Pilipinas, gusto niyo pong mabili yung first car niyo ngayong taon? Gusto niyo po makapag-resign sa trabaho niyo? Gusto niyo makapag-full-time sa negosyo natin? Gusto niyo maging successful sa negosyo natin? Ngayon pa lang dapat naniniwala ka na. Ngayon pa lang dapat tapos na yan. Yun po yung katotohanan. Yun po yung kung meron mang sikreto para sa akin, yan po yan. Yung 2 una kong diniscuss, magkaroon ng abundance mindset at maging positibo ang pag-iisip ninyo everyday. Regardless kung ano man po yung sitwasyon ninyo. Sabi nga natin, we can never control what is going to happen, pero we can always control how we are going to react. Yun po yung katotohanan. Kung paano tayo mag-isip. Yun po yung pinakakatotohanan natin. Maliwanag po tayo doon? Clear po tayo doon? So yun po yung pinaka-factor ng pagkakaroon ng abundance at optimistic mindset. Clear ho tayo? Number 3, proactive. Okay, sa proactive marami ang pwedeng i-discuss pero isa sa pinakagusto ko dyan, result-oriented at saka solution-oriented. Yan po yung pagiging proactive. Doon muna tayo sa solution-oriented. Alam niyo po, hindi nawawala ng problema sa mundo.
Lagi kang magkakaroon o makaka-encounter ng sitwasyon everyday. Pero pag sanay kang magreklamo instead na maghanap ng solusyon, walang mangyayari sa buhay mo. Pabagsak ka ng pabagsak, pailalim ka ng pailalim. Kasi bakit? Sa kung saan natin sinasanay yung sarili natin, yun yung palagi nating ginagawa at doon tayo gumagaling. Mas magaling kang mag-isip ng problema, panay problema ang makikita mo. Mas sanay kang magtingin ng solusyon, parati kang makakakita ng solusyon sa bawat problemang haharapin mo. Kasi sanay kang mag-isip ng solusyon eh. Yun ang katotohanan. Sa kung saan natin sinasanay ang utak natin, doon tayo gumagaling. Yun po yung pinakakatotohanan po niyan. Para po yung explanation ng mindset doon sa ginawang experiment. May experiment po doon, yung sa shark or sa fish, hindi ko alam kung anong klaseng isda yun. Kada bumabangga siya ng bumabangga doon sa wall, okay, nalimitahan na yung utak ng tao. Okay? Na ang kala niya kasi naghahanap siya ng solusyon paano siya makakalis doon sa cage. Okay? So binabangga niya ng binabangga ng binabangga ng binabangga ng binabangga. Hanggang sa dumating yung time, after some times, tinanggal na po yung barrier. Alam niyo po yung isda, hindi na po siya lumalampas po doon. Kasi ang mindset niya laging may nakaharang at hindi niya na makukuha yung solusyon na gusto niya. Kaibigan, kung yung isda po, natuturuan yung utak niya at nakukontrol yung utak, ikaw pa kaya na tao? Ganun lang ho yun kasimple. Ganun ho lang ho yun ka-basic. Na kaya mo din pong maging solution-oriented. Kung sasanayin mo yung sarili mo na mag-isip palagi ng solusyon at hindi palaging magpaawa kapag may problema ka. Alam niyo po bakit maraming tao ang hindi nakaka-move forward sa buhay? Kasi ang inaral, hindi maghanap ng solusyon, magpaawa, magdrama. Yan po yung katotohanan. 'Di ba? Ang hilig nating i-share palagi ang problema natin, ang hilig natin magpaka-weak. 'Di ba? Ang tinuro sa atin kapag may problema ka, mag-emote ka. Ang tinuro sa atin kapag may problema ka, magdrama ka. 'Di ba? Ang problema, hindi yan kinukwento. Ang problema, hindi yan pinoproblema. Kapag may problema ka, ang dapat na ginagawa dyan, sinusolusyonan yan. Di ba? Kaya kung ikaw man ay magkukwento ng problema sa kakilala mo, huwag ka nang magdrama. Ang itanong mo kagad, pre, ano kayang pwede kong gawin? Ano kayang magandang gawin ko dito sa sitwasyon ko? Humanap ka kagad ng solusyon. Pangatlo, kung kaya mong wag magtanong at alamin mo na lang kung anong pwede mong gawing solusyon, gawin mo. Alam mo kung bakit? Hindi yun pagiging selfish. Okay? Hindi yun pagiging selfless. Actually, pagiging accountable yun. Pagkakaroon yun ng sense of responsibility. Na alam mo sa sarili mo, ikaw ang pumasok dyan sa problema na yan. Na alam mo sa sarili mo, ikaw ang nag-cause ng problema na yan. Walang nangyayari ng kusa lang. Parte ka ng desisyon kung bakit ka napunta sa sitwasyon na yan. Kaya huwag kang mag-emote. Di ba? Huwag kang mag-emote. Let's say for example, sa mga kababaihan. Di ba? Paulit-ulit silang niloloko pero naniniwala sila tapos magdadrama sila sa kakilala nila na niloko na naman ako. Tanga ka pala eh. Niloloko ka nga, pinupuntahan mo pa din tapos magdadrama ka na niloloko ka. Nagigets niyo po ba ako? Ibig sabihin, parte ka. 'Di ba? Parte ka ng problema na 'yan. Ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang nagpasok niyan sa sarili mo. Tapos magdadrama ka kasi ang gusto mo kinakaawaan ka. Puta, wala hong umasenso sa buhay na nagpapaawa. Yan po ang katotohanan. Lahat po ng umaasenso sa buhay, solution-oriented. Laging naghahanap ng solusyon sa bawat problema. Doon nila sinasanay yung sarili nila. Yun po yung katotohanan yan. Isa po yan sa pagiging proactive. Pangalawa, result-oriented. Sir, ano po yung result-oriented? Yung nakatingin sila doon sa resultang nag-aantay sa kanila. Time will come, magdadrive ako sa sarili kong sasakyan. Time will come, mag-100,000 a month din ako dyan. Time will come, makakabuild din ako ng sarili kong organization. Time will come, makakapag-travel ako sa abroad. Time will come, makakapag-for good din ako sa Pilipinas. Time will come, magkaka-savings din ako kalahating milyon hanggang 1,000,000. Time will come, gagaling din ako sa negosyo ko. Result-oriented. Yun ang katotohanan. Kasi pag hindi ka naka-lock in, anong naka-lock in? Naka-focus sa resulta na gusto mo at pinapangarap mo. Trust me, pabago-bago yung galaw mo. Pabago-bago yung kilos mo. Pabago-bago yung ginagawa mo. Yun po yung pinakakatotohanan nun.
Pag hindi ka result-oriented na tao, ang dami mong ginagawa. Lagi kang distracted. Laging paiba-iba yung action mo. Laging kailangan ka pang nire-remind. Laging kailangan ka pang sinasabihan kasi wala kang pangarap. Wala kang goal. Wala kang tinatarget. Pero pansinin mo ang mga taong may pangarap. Pero pansinin mo ang mga taong may goal. Kahit wala kang tinuturo dyan, kumikilos yan. Kahit wala kang ipagawa dyan, may gagawin yan. May initiative yan. Di ba? Kaya niyang i-push yung sarili niya. Kaya niyang i-lead yung sarili niya. Kaya niyang i-motivate yung sarili niya. Kaya niyang disiplinahin yung sarili niya. Bakit? Nakalock in sa goal eh. Result-oriented. Yun po yun. Pero tingnan niyo po yung mga matatagal na tapos wala pa ding resulta. Ang daming dahilan eh. Bakit ang daming dahilan? Wala namang goal yan. Ang taong may goal sa buhay, regardless kung anong sitwasyon mo sa buhay, kikilos at kikilos ka. Kung talagang nakalock in sa utak mo, ayan yung term ha, kung nakalock in sa utak mo yung goal mo, kikilos ka. Mag-a-adjust ka, hahanap ka ng solusyon, magpo-focus ka sa resulta. Tawag dyan proactive. Result-oriented, solution-oriented. Ngayon, gusto mo maging successful dito. Ano yung resultang nakikita mo sa sarili mo sa dulo? Kasi doon ka kikilos eh. Doon ka magpapakagaling eh. Doon ka magpapakadalubhasa eh. Gagawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Mahirap? Hindi naman tanong kung mahirap o madali. Ang tanong dyan kung gusto mo. Huwag kang mag-expect ng huwag kang mag-expect ng madali. Gusto mo nga malaking resulta tapos naghahanap ka ng madali. Gusto mo malaking resulta pero gusto mong ginagawa yung madali. Walang ganun. Pag malaki yung resulta, mahirap yung gagawin mo. Tanggapin mo na yan. Kaya nga hindi ka umaasenso kasi yung madali yung ginagawa mo eh. Anong mas madali? Kumilos o mag-quit? Mag-quit. Maghanap ng solusyon o magdrama? Magdrama. Mag-inarte o lakasan yung loob? Mag-inarte. Kaya nga mas marami yung hindi successful kasi mas madaling gawin yan. So kaya hindi ka umaangat, hindi dumadami ang organization mo, hindi lumalaki yung income mo kasi mas marami kang ginagawa na walang connection doon sa goal na gusto mo. Worst, wala kang goal. Yun ang katotohanan yan. I started as a normal young kid. Wala akong kahit na sino sa pamilya ko ang merong connection sa ginagawa ko. No connections, no rich family, no background pagdating sa pagbe-business. Hindi nga alam ng magulang ko na pupunta na ako ng ibang bansa eh. Oh, nagulat na lang sila. Sabi ko, pupunta ako Singapore. Ano gagawin mo doon? Sabi ko, magti-training lang ako. Magkakandak ako ng training, magpapalaki ako ng organization. Hindi nila alam kasi they are not expecting it. Wala akong kahit na anong inabala sa kanila. Hindi ko inabala ang magulang ko. Hindi ko inabala ang mga kapatid ko. Hindi ko inabala ang lahat ng kakilala ko. Wala akong inabala sa buhay ko nung time na nagsisimula ako dito. Alam niyo po, there was a time na parang yung magulang ko, parang yung bunso kasi namin, nag-try ng ibang bansa. Hindi ko alam, pero alam ko, niloloko lang din naman siya nun. Nakahiga po sa kalye, nasa karton, tapos nagpapapicture sa kasamahan. Alam ko naman na gino-joke lang yung nanay ko, pero alam mo anong reply ko doon sa GC namin? Sabi ko, okay lang yan, ganyan talaga yung buhay, mahirapan ka. Wala namang madali eh. Kasi naalala ko, nung nilakad ko yung EDSA, kasi yung pamasahe ko hanggang, if I'm not mistaken, hanggang Buendia lang ata, hanggang Ayala lang. Nilakad ko yan. Hanggang makarating ako ng Ortigas. Hindi naman ako nagsumbong sa kahit na kanino. Hindi nga alam yun ng magulang ko eh. There was a time, umattend po ako sa opisina. Ang pamasahe ko lang one way. Wala akong pakialam kung wala akong pera pabalik kasi alam ko, kaya kong dumiskarte. Kasi kailangan kong umattend ng training sa office. Hindi ko naman inangal yan kahit kanino. Wala naman akong pinagsumbungan yan kahit kanino. Yun po yung katotohanan. Yun po yung realidad. Pag gusto natin, huwag tayo mag-expect ng mandali. Ang hanapin natin yung tama. Kasi ang gusto natin palagi umasenso pero ang hinahanap natin yung madali eh. Huwag mong gawin yung madali. Ang gawin mo yung tama. Ang hanapin mo yung tama. Diba? Ang tagal mo na, wala ka pa ding benta. Eh, paano? Hindi ka kumakausap eh. Eh, paano? Hindi ka consistent eh.
Ang tagal mo na, hindi ka pa din gumagaling. Eh paano? Hindi mo naman paulit-ulit na ginagawa. Mas madalas kang nagpapahinga. Mas madalas kang hindi bumibenta. Mas madalas sarado yung tindahan mo. Online business ito. Tanungin kita, gaano ka kadalas mag-post sa social media mo? Minsan lang. Worst, hindi. Eh sira pala ang ulo mo eh. Nag-online business ka pa. Hindi ka din pala magpo-promote sa online. Eh may tama utak mo pag gaganyan ka. Online business nga eh, tapos hindi ka magpo-post sa online. Eh sira ang ulo mo. Nagigets niyo po ba ako? Ibig sabihin, ang dami kasi nating nirereklamo, hindi naman natin tinatanong yung sarili natin kung tama ginagawa natin. Di ba? Yun po yung katotohanan yan eh. Yun po yung pinaka-idea niyan. Ang dami nating hinihiling na tayo nga mismo, hindi natin magawa. Hindi nga po active yung organization ko. Paano magiging active ang organization mo, hindi ka naman active? Di ba? Paano ka gagayahin, eh wala ngang magaya sa'yo. Dahil wala ka din ginagawa. Dahil tamad ka din. Dahil hindi ka din consistent. Ganun lang yun kasimple. Sa tingin mo, makakapag-build po ako ng mga Millionaires Club and Car Achiever under my organization kung tamad ako? Kung hindi ko ginagawa ng tama, kung hindi ako marunong mag-monitor ng organization, kung hindi po ako nagbi-build, kung hindi ako kumakausap ng paulit-ulit, hindi po mangyayari yun. I was able to create a successful organization from different walks of life simply because I did what I need to do. Eh ikaw, ba't ka nagtatakang wala kang resulta? Ginawa mo ba yung tama? Ginagawa mo ba to consistently? Ginagawa mo ba to na ikaw ay result-oriented? Ginagawa mo ba to na ikaw ay solution-oriented? Kapag ka busy ka sa trabaho, anong sunod mong ginagawa para magawa mo pa din ng tama negosyo? Wala po akong taong kilala na 24 hours busy. Puta, hindi ka tao nun kapag 24 hours ka busy. Di ba? Kasi ang totoo po niyan, kapag priority mo, yung ginagawa mo, lahat ng paraan gagawin mo para magawa mo siya. Mas marami ang paraan mo kaysa sa excuses mo. Pero bakit kayo, mas marami kayong excuses kaysa sa paraan nyo? Eh dahil wala naman ho kayong priority sa success. Huwag ho nating lokohin yung mga sarili natin na kaya hindi tayo nagiging successful kasi mahirap. Hindi po yun totoo, kaya hindi ka po maging successful kasi tamad ka. Kasi hindi ka consistent. Kasi wala kang kwentang tao. Yun po yung katotohanan. Huwag tayong manisi ng kahit na ano. Hindi ka consistent, paiba-iba yung ginagawa mo, distracted ka palagi, patigil-tigil ka, wala kang goal, hindi ka solution-oriented, kaya wala kang resulta, period. Yun ang katotohanan. So you want to get result? You want to have better result this 2025? Then be proactive. You tell that to yourself right now, be proactive. Set your goals high, then maging solution-oriented ka. Everyday ng buhay mo, ang hanapin mo, solution. Everyday ng buhay mo, ang iniisip mo dapat yung goals mo. That's how you become proactive. Yun po yung pinakakatotohanan. Okay? And last but not the least, result-oriented. Yun na po yung diniscuss ko kaganina. Result-oriented and solution orientation. Maliwanag? May natututunan po ba kayo? Okay. Sige, sa lahat po ng mga franchise owners natin, I do believe diba, na magiging successful po tayong lahat kasi this time around, alam na natin yung tamang mindset. Lahat kayo, mag-i-invest na ng time at saka ng money. Lahat kayo, positibo na. Lahat kayo, solution-oriented na. Meron pa ho ba ditong hindi solution-oriented? Meron pa ho ba ditong magdadrama? Meron pa ho ba ditong mag-i-excuse? Diba? Kasi kung ganyan at ganyan lang din ang gagawin mo, I'm telling you right now, as the president of this community, you will expect nothing. Expect nothing. Wala ka pong i-expect na maganda dito kapag ka negative ka. Wala kang i-expect dito pag hindi ka abundance mag-isip. Wala kang i-expect dito pag hindi ka solution-oriented. Pag hindi ka result-oriented, wala ka pong i-expect dito. Pero kung gagawin mo yung the other way around, yung tinuturo ko, magkakaroon ka ng abundance mindset, magiging positibo ka, magiging proactive ka, trust me, at the end of this year, magugulat ka, may sarili kang sasakyan. Na-hit mo na yung first 1 million mo. May savings kang kalahating milyon. May savings kang 1 million. Nakapag-for good ka na. May malaki ka ng organization. Active ang organization mo. Ang taas ng income mo. Lahat po yan mararanasan mo the moment na i-apply mo itong mga sinasabi ko sa iyo right now. Okay?
May natututunan ba? Mahaba ba yung extension dyan? Ha? Ito pa nga ito. Ito nga ito. Paliwanag? Anong na-realize mo doon sa apat na topic ko? Apat pa lang ha. Sisimula pa lang ako. First slide ko pa lang yan. Anong natutunan mo? Iinom muna ako ng Barley Glow. Ha? Gusto nyo maging successful, dapat healthy kayo. So drink our Barley Glow product. Okay? This is available through online. Kaya makaka-order ka anytime. Barley Glow is the combination of collagen and barley grass. So kung sa tingin mo healthy ang barley, kung sa tingin mo healthy ang collagen, good news. Dito sa Barley Glow natin na product, magkasama po yan. Para akong artista, taga-promote pa ako dito. Wala po akong bayad dito ha. Gabriel Florendo. Sir, nakakatagos ng puso. Marami, sir. Ano ito? Positivity. Sige. Okay, sige. So next slide.